Ang lamig ngayon, parang ang sarap magsabaw. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife, may part-time job dito lang sa bahay. Luluto nga pala ako ng tonjiro soup na ang ibig sabihin ay pork soup. Kadalasan, kinakain nga pala ito ng mga Japanese kapag winter. Maganda rin kasi siya dahil marami siyang gulay at gawa siya sa miso. At eto nga, naghiwa na nga pala ako ng onion. Kailangan din pala natin ng radish or labanos. Ganito lang yung ginawa kong paghihiwa. Meron din nga pala tong carrots, pero ito na yung available ko. Kaya ito na lang ang gagamitin ko. At higit sa lahat, hindi mawawala itong cabbage natin. Meron din nga pala itong tofu at netong konnyaku. Meron nga palang dalawang klase nito, isang itim at etong puti. Alam niyo ba, akala ko gawa ito sa tinta ng pusit kasi malansa yung amoy niya. Pero ayon kay Google, gawa pala ito sa gabi. Maganda rin pala itong kainin kapag nagda-diet ka kasi yung calorie niya ay 7 calories lang. Nilagyan ko nga pala ito ng asin at pinakuluan para maalis lang yung amoy niya at yung dulas niya. Pagkatapos, itatabi ko lang kasi mamaya gagamitin natin to. At eto na nga, ang una kong gagawin ay gigisahin ko ang baboy sa mantika. Masarap din nga pala kapag merong kaunting lutong sa baboy. Oo nga pala, naglagay din nga pala ako ng giniling na baboy dito. Di bali, option ko lang ito ha. Sumunod naman itong onion na hiniwa natin kanina. At sinunod ka na rin yung ibang hiniwa ko. At eto nga, gumawa nga ako ng magiging sabaw ng ating tonjiro. Naglagay nga pala ako sa tubig ng dashi or yung Ajinomoto dito sa Japan. Laging ginagamit sa pagluluto ng mga Japanese. At noong kumulo na nga, itinanggal ko lang yung mga bula-bula. At sumunod naman, etong misoshiro paste. Gumagamit nga pala ako ng string sa pagtunaw ng misoshiro para mas mapabilis yung pagtunaw nito. Nabili ko nga lang pala ito sa Daiso para talaga to sa misoshiro. At nung natunaw ko na nga yung misoshiro, naglagay naman ako ng tofu. Hindi ko na nga pala to hiniwa para naman maiba. At sumunod naman, naglagay nga pala ako ng kaunting ginger dito. Tapos ko nga lagyan ng ginger, hinalo ko lang, tinakpan at pinatay ko na rin yung apoy. Naghintay lang kami ng 15 minutes at eto na nga, tapos ng ating tonjiro soup. Tara, kain po! Itadakimasu! Sino ba naman sa atin ang nadi-disappoint na? I believe everyone has been disappointed in one way or the other way. Yan may hindi masayang pagsasama ng mag-asawa, yan may sa trabaho, nakasama mo na parang inaangkin na ang lahat ng credits, mga kaibigan mong sumira sa pangako, mga doktor na hindi ka mapagaling-galing, pagkalugi sa business, pagkatanggal sa trabaho, mga planong hindi nagmaterial, pagkawala ng mahal sa buhay, kasakitan or brokenness. Lahat naman tayo ay nakakaranas ng disappointment sa ating buhay. Sabi nga, disappointment happened when someone failed to satisfy hope or expectations. Yung bang nag-hope ka at nag-expect ka sa isang bagay at hindi na-deliver ng expectation mo. Halimbawa na lang, nag-expect ka na matangkad siya pero nung nakita mo siya, hindi pala. Minsan, ang pagiging disappointment ay nagli-lead din ito ng depression. Minsan, hindi rin natin maiiwasan ang ma-disappointment, maliit man o malaking bagay. Pero, may option naman. Lagi ka na lang madi-disappoint. Kahit naman mga sinaunang tao o mga ninuno natin ay nakaranas din nito. Pero ang iba ay napagtagumpayan naman. Kadalasan kasi sa atin, nagtitiwala tayo sa tao. Hindi pa huli ang lahat. Pwede ka uling mag-umpisa magtiwala at magpuri sa Diyos sa kabila ng pagka-discourage mo. Totoo naman na hindi natin makokontrol ang sitwasyon o problema natin sa ating buhay. Pero makokontrol mo naman ang iyong puso at isipan na ibahin ang iyong perspective. Lagi kong sinasabi, alagaan natin ang mindset natin. We cannot control what happened to us, but we can control what happens in us. Yun lang po. Salamat!